Moises Padilla Municipal Police Station at nasampahan na ng reklamong homicide. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. We required the 60-second IP, conduct investigation, and of course, man na intelligence unit pa, inunod naman nato na magkatang pa na investigation. Handa naman tumulong ang militaro sa pamilya ng magkamang namatay at sa dalawang sibilyan na tinamaan ng ikaw na bala. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ni Xhosa. Pero sa ilang panayam, sinabi niyang dinipensahan lang niya kanyang sarili. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng pamilya ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedraso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi mga kapuso, nagre-reklamo ang ilang residente sa isang barangay sa Davao City dahil sa paglipa na ng sandamakmak na langaw sa kanilang lugar. Narito ang balitang barangay ni Argil Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Sino ba naman ang gaganahan pang kumain kung ganito ang makikita mo sa iyong plato? Tila nagpipiesta ang mga dumapong langaw sa iyong pagkain. Kuha ito ng isang residente sa barangay Bialjanga, Davao City. At sa ibang bahay naman, Ngunit siyang mga lamang din guys, para ang hapagkainan hanggang sa sahig, tinumog na ng mga langaw. Kaya raw nawawala na sila ng gana na kumain dahil nandidiri na sila sa sandamakmak na langaw. Ibinahagi naman ng ilang residente sa social media ang kanilang reklamo dahil paulit-ulit na lang daw ang naturang problema sa kanilang lugar. Hindi naghana, hindi mo ako, hindi mo matulong, hindi ka tatulong kay Juan. Bukong ka sa langaw, samok di kayo hindi di ma, Juan. Mag-iyahay na lang ni Juan, pagkaplin, ato doon sa electric pan. Ang nagtitinda naman ng gulay at isda, si Mary Jean, pagod na raw sa kakapaypay para maitaboy ang mga langaw sa kanyang mga paninda dahil wala raw pinipiling nakuhan ang mga langaw kahit ng mga gulay. Ang natinong resiwa dyan, kaya mo problema man may kay pagkaon ba yung baligya, yan lisod po makadaot ng buwan, kanang sakit sa mga katawan, sa mga bata. Hindi na raw bago ang problema ng langaw sa naturang barangay dahil sa tuwing mag-harvest ang poultry farms, dito nagsisilapasan ang maraming langaw. Together sa Salamin lang. na mo ang mga poultry owners, istorya may naisiwa na ganito sila ticket. Kaya ang barangay po, nagplano may next week, ipatawag na mga poultry owner para makaistorya na po may. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang poultry farms para kumana ng bahayan. Ngunit wala raw ang tagapagsalita ng mga ito. May isinagawa na raw na mag-spray ang mga poultry farm ilang pangontra sa langaw sa apektadong barangay para mapuksa ang mga ito. Inihintay pa ang assessment ng sanitary inspector ng CHO sa isinagawang inspection sa mga poultry farm para makumpirma kung sinusunod ba ng mga ito ang sanitation protocols. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ang may hirit na balitang dapat yung tutukan. Mga devoto, magsasakya po church sa unang Biyernes ng taon. Mga paghahanda sa prastasyon, tutukan, live. Hindi ito Hindi yan yung isa. Ang sa Las Vegas, Nevada, inatake ang Yung judge bago. sa kanyang hearing. At ang tip para sa mas maaliwalas na bahay ngayong bagong taon. Tutukan, ngayon si Medyo ng umaga sa Balitan ba? Ito ang inyong Regional TV News. Pagdalakaw sa motorsiklo sa Kamaligan, Camarines Sur sa pool sa CCTV. Motorsiklo agad ding na-recover pero suspect patuloy pang pinagahanap ng mga otoridad. Naka-alerto si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dito lang ko yan. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Disyembre 29, 2023. May hawak ang hina si Rihanna sa daan. Nasaan yan? Dito ang isang lalaki na nakasuot ng Hindi ko lang lumawak, mabalik ko na. Balik mo. motorsiklo
na pamamayari ni Albert Paulo ng Barangay Marupit sa bayan ng Kamaligan, Camarines Sur. Matapos, napansin po ni Mama, may na po si motor sa luwasin. Saka po i-review sa CCTV kasi mao po nagamit ka itong that time si motor. Agad ding na-recover ang motorsiklo. Ilang metro lamang mula sa kanilang bahay. Galing Ngayon yung natuklasan na nawawala na ang dalawang gulong nito. Sa Itina, sinubukan ding tanggalin ng sospek. Napag-alaman na hindi agad na i-report sa PNP ang insidente, kaya ang panawagan ng pulisya. It is important that your report is timely because it will be relevant dun sa time ng the immediate response and action that will be taken by the PNP. Sa ngayon, patuloy pang pinagharap ng mga otoridad ang taong nasa likod ng naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kinabili ba ng mga netizen ang isang guro mula sa Sorsogon State University sa Sorsogon City matapos itong gawa ng portrait ang kanyang mga estudyante. Hindi lang isa kundi mahigit 200 na estudyante ang ginuhit niya ng mga larawan sa loob lamang ng 8 araw. Ayon kay Teacher John, isa raw ito sa kanyang ipinangako sa kanyang mga estudyante sakaling makapasa sa Licensure Examination for Teachers. Kaya nang magtagumpay sa eksaminasyon, hindi nagdalawang isip si Teacher John na simulan ang pagguhit. Aminado naman si Teacher John na hindi ito naging madali, lalo na marami pa siyang trabaho na kailangang tutukan. Dahil na raw o dati na raw mahilig si Teacher John sa pagguhit kahit pa noong nag-aaral pa lamang siya. Mga kapuso, ma-enjoy pa rin natin ang maayos na panahon ngayong araw. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Southern Luzon at Visayas, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pasapit ng hapon, uulanin na ang ilang pang panig ng bansa. Ayon sa pag-asa, apektado ng hangin amihan ang buong Luzon habang easterlies ang umihiral sa Visayas at Mindanao. Namiss ko lang yung Samantala, mapapanood ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa